Patuloy pa rin pinaghahanap ang 11 Pinoy na naipit sa gumuhong CTV building sa Christchurch, New Zealand. Ang ilan sa kanilang mga kaanak naroon na para tumulong sa rescue operations. Marlene Alcaide, ikwento mo. Itong litrato ng 2 Pilipinong sinasabing natrap sa CTV building sa Christchurch sa New Zealand. Nag-aaral daw ng English sina Emabel Anova at Rhea May Sumalpong sa loob ng CTV building nang yanigin ito ng lindol noong February 22. Kabilang sila sa 11 Pinoy na pinaniniwala ang natrap sa gusali. Ang mga kaanak nga ng ilan dumating na sa Christchurch. We toured the site though, no? They arranged a tour site with the relatives of the victims, and we passed by the CCTV site, and it was a very emotional scene. I mean, we're there to comfort them, to grieve with them, to give them a hug, and they left some flowers at the site. Muli namang itinigil ang retrieval operation sa lugar dahil sa malakas na hangin na may kasama pang makapal na alikabok. Umabot na sa 159 ang naitatalang patay dahil sa lindol sa Christchurch. Mahigit 200 pa ang nawawala. We're still maintaining that they're still missing. We're not considering them as dead until makita natin. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DFA at NBI sa pamilya ng mga nawawala para sa fingerprint at dental records para sa kanilang pagkakakilanlan. Marlene Alcaide, News 5. Unang araw pa lang ng validation sa mga dokumento ng mga OFW na papaalis ng bansa, sumablay na agad ang Philippine Overseas Employment Administration. Ang validation process na ito ang siyang tutukoy dapat kung peke o hindi ang dokumentong hawak ng mga OFW bilang pangontra sa illegal recruiting. Narito ang report. Singhaba ng tren ang pilang sumalubong sa mga OFW na magpapaayos ng papeles sa POEA. Nagkagulo ang mga kapatid nating OFW. Kasi before wala naman pong ganito eh. Ngayon grabe po eh. Sinisi nila ang umano'y kakulangan ng POEA sa pagbibigay ng impormasyon at sistema ukol sa bagong patakaran. Ang pangako noon ng ahensya, tatagal lang ng 45 segundo hanggang 1 minuto ang pagproseso ng papeles kada OFW. Pero hindi umubra ang kanilang mga database sa dami ng mga pumila. 2:00 pa lang ng hapon, nakapila na sa POEA si Raymond. 6:00 ng gabi ang kanyang flight patungong Dublin, Ireland para magtrabaho bilang engineer. Sa tagal ng proseso, hindi na siya nakapagpigil magreklamo. Hassle kasi, hassle itong ginagawa. Meron kayong first day nyo, wala kayong preventive measure na gagawin, ganito marami ang aalis na tao. Magtatrabaho naman bilang mechanical engineer sa Dubai si Jufrey. Napuno rin siya sa hindi maayos na sistema ng ahensya. Matagal. Mga average of 1.5 hours. Ganon. 2 hours. Hindi yung 2 hours mo, malaking bagay niya. 25 years namang pabalik-balik sa Jeddah, Saudi Arabia si Aling Yolanda. 2:30 pa siya nagkapila, pero pasado 2:00 na ng hapon, hindi pa rin siya tapos sa validation. Sana magkaroon ng konting mabilis ng konti. Kasi kung halimbawa late ka na sa flight dapat mabilis ng konti. Aminado ang ahensya sa kanilang pagkukulang. Unfortunately, kasi nga, like in any activity, pagka first day, there's so much difficulties, problems, and glitches, no? Sa system, mabagal. Nangako naman ang POEA na agad nilang aayusin ang kanilang sistema. Cheryl Cosim, News 5. Showbiz action ulit tayo. Celebrity stylist na si Liz Uy, isa sa mga it girls ng isang entertainment website. At Direk Paul Soriano, proud na proud sa kapatid ng girlfriend niyang si Alex Gonzaga. Ikwento mo, MJ Marfort. Masayang celebrity stylist si Liz Uy dahil napabilang siya sa top 3 it girl ng entertainment website na spot.ph. Magandang pahabol na regalo daw ito kay Liz, nakaka-29 lang 2 weeks ago. Actually before, hindi ako aware, pero parang pinifeed ng mga tao, parang for me. In-embrace ko na lang, sige, kayo rin naman naglagay sa akin dito eh. Dininay naman agad ni Liz na siya ang secret date ni Pinoy sa concert party noong EDSA People Power Anniversary. Ay hindi, wala ako nung party.
Naging sentimental naman si Direk Paul Soriano nang mapanood ang mahusay na pag-arte ni Alex Gonzaga sa babaeng hampas lupa. Kumpiyansa si Direk Paul na sisikat palalo si Alex. Manang-mana raw kasi ang host actress sa ate nito at girlfriend ni Direk Paul na si Tony Gonzaga. It's showing in her new show that not only she can host, sing, but she can also act, just like her sister, no? Parang it runs in the family yata eh. Pinagkibit-balikat naman ng socialite na si Tim Yap ang chikang wala na siyang kredibilidad. Sunod-sunod kasi ang mga umaaway kay Tim dahil sa mga maliw manong impormasyong sinasabi niya sa kanyang Twitter account. Nagsusunod din ako. Yun talaga isusunod ko based on from my own experiences, based on the parties that I go to, based on the people that I meet, sini-interview ko, yun sinusulat ko. MJ Marfori, News 5. Narito naman po ang recap ng mga balita. Higit 1,000 OFW na inilikas sa Libya, dadaong na mamaya sa Greece. Mga puwersa ng Amerika at Canada patuloy ang pagkilos palapit sa Libya. Kung kasi before, wala naman pong ganito eh. Ngayon, grabe po eh. Unang araw ng bagong document validation system ng POEA sa mga papalis na Pinoy, pumalpak. Mga OFW, nagkagulo. Pagdinig sa dalawang impeachment case laban kay Ombudsman Gutierrez, gumulong na. Mga ebidensya laban kay Gutierrez, hinimay ng mga kongresista. Paghahain ng mga ebidensya, nagmistulang hearing na. Sa Aksyon Metro, babae, patay matapos mabuntol ng 4 na beses. At kotse, shoot sa malaking hukay sa kalsada. Driver, pistadong nagte-text. Sa mga kapatid po natin gustong tiyakin kung nakauwi na sa bansa ang kanilang mga mahal sa buhay na inilikas mula sa Libya, maaari pong i-check ang kanilang mga pangalan sa website ng Department of Foreign Affairs. Mag-log on lamang sa www.dfa.gov.ph. Alright? At yan po ang isang oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang andar ng mga balita sa Aksyon TV. At syempre dito sa TV5, Wing Willie na po.